Hey yo, what's up sa inyo mga kabihero? Gusto niyo bang malaman kung anong nangyari sa ating bakasyon sa Pilipinas? Siyempre, kukwentuhan ko kayo. Siyempre, yung mga kababayang OFW natin, ito para sa inyo to, no? Sasabihin ko lang sa inyo na kailangan yung pagtiisan kung ano yung mga bagay na meron kayo ngayon. Yung mga bagay na meron kayo, wag muna kayong bibili. Kailangan, hanggat kayang damitin niyo na muna. Para naman sa pag-uwi nyo, meron kayong maiuwi sa inyong pamilya. Siyempre, tiisin nyo rin yung pamilya nyo. Hindi naman sa iniipit nyo, kundi para sa pagbakasyon nyo. Makita nyo yung mga ngiti ng pamilya nyo habang nasa abroad kayo. Pag-uwi nyo, ay naku, sigurado sasabihin ko sa inyo, sulit kami yung bakasyon. Eto, kukwentuhan ko kayo. Bilang OFW dito sa Kuwait, almost 4 years tayong hindi nakauwi sa Pilipinas. Nakakalungkot lang sa bakasyon kong ito. Hindi ko kasama ang aking misis, pero ganun pa man. Pagdating ko sa Pilipinas, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Siyempre, ginawa na agad natin ang ating mga proyekto tulad ng pagpapaumpisa ng ating apartment, ang ating karinderya, at ang ating haloblakan na pinangarap. Mula nung tayo ay maging isang OFW, ngayon pa lang natin ito matutupad. Sa tagal ng panahon, 12 years natin itong pinangarap. At syempre, sa isang linggo nating pagtatrabaho, pag-iikot sa ating sinimulan na nataon na ang ating magulang ay nagkaroon ng kaarawan. Minsan lang sa isang taon dumating ito. At nakakatuwa lang na nandun tayo sa Pilipinas, no? Ang ating ina na siyempre binigyan nating simpleng handaan, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak at siyempre ang ating mga kamag-anak upang magsaya kahit papaano dahil 3 months lang ang ating bakasyon. Talagang sinulit ko ito para magkaroon tayo ng memories sa ating mga plataforma upang ma-i-upload. At kahit paano, ito ay hindi mababayaran na kahit na anong halaga, no? At ang ating mga pamilya ay maging masaya rin sa tagal ng panahon na hindi tayo kasama. At siyempre, memories ito sa ating pagtanda. At sisiguraduhin ko na mapapanood ito ng aking mga anak at ng aking magiging apo na kahit paano masasabi nila na ang lolo nila ay naging isang vlogger. Pero kahit paano, meron tayong memories at sa pagtanda natin na hindi na tayo makalakad, mapapanood din natin ito. At ito yung maganda sa plataformang ito na pinaglagyan ko ng video na ito. Sobrang natutuwa ako. Kaya kahit paano, meron tayong mapapanood palang araw, no? Ito nga, mga kabiyero, itong kasiyahan na to, kasama ko ang aking pamilya na kasama dito sa mga video na to. Sobrang ansaya namin dito kasama ang aking ina na nagditiwang ng kaarawan. At syempre, yung mga kasama natin dito ay meron ding isang nagditiwang ng kaarawan na si Mean Acera. Yun, syempre, happy birthday din sa'yo dito, no araw na to. Kaya nakakatuwa, buong barangay namin, buong compound namin talagang kasama namin dito, nakakatuwa lang. At yun nga, ito yung isa sa pinakamagandang alaala ko sa ating bakasyon dito sa Pilipinas. Siyempre, kasama ko ang aking mga anak. Hindi ko man kasama si Mrs. Kahit pa paano, matagal na naman kami sama pagbalik ko ng Kuwait. At yun nga, sobrang ang ganda ng alaala na ito, mga kabiyero. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa ganitong klaseng plataforma may upload natin to. At dito, tinayo natin ang haloblakan natin at syempre, lahat ng mga kasama natin dito sa ating business na to. Nagpapasalamat ako syempre kay Shanrick, kay Jonard at syempre sa iba pa natin mga kasama, sila Tolkap, sila Uncle Roger, yan mga kasama natin yan, yung ating mga kamag-anak. At yun, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Dito naranasan din natin mag-deliver, no? Siyempre, pagdating ng panahon, mga kabihero, pagbalik ko ng abroad dito nga sa Kuwait, no? At least alam natin yung kalakaran. Kailangan natin hindi porke ikaw yung may-ari, hindi mo, hahayaan mo yung mga trabahador mo na mag-deliver. Kailangan bawat ganitong klase pag-deliver maranasan mo upang alam mo rin yung hirap na ginagawa nila habang wala ka.
para maitaguyod nila yung iyong business na nasimulan. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. At yun nga, siyempre yung pagbebenta, yung pagbabudget dito sa buhangin, sa simento, kailangan malaman mo rin yan. Kailangan mong ma-manage yan habang nasa malayo tayo, no? Kaya ganyan ang ginagawa ko, sumasama ako sa pag-deliver. Siyempre, pagdating ng makapananghali mga kabihero, after na naihatid ko yung mga anak ko sa ating sa kanilang eskwelahan, yan, pupunta ako halblakan. Before pa lang maglabasan ng estudyante dahil tapat ng eskwela ng ating karinderya. So, kailangan 11 o'clock nakabalik na ako sa ating karinderya. Kailangan i-manage naman natin yung paglabas ng estudyante, kung paano yung preparasyon upang makapag-serve tayo sa ating mga mamimili sa ating karinderya. Kaya ganyan ang ginagawa ko. After noon, mga kabihero, then magko-compute na tayo dyan kasama siyempre kaharap natin yung ating mga kamag-anak na nagtatrabaho doon. Tulad yan, andyan sila Bibi at siyempre yung kanyang asawa na si Ilong at siyempre ang ating magulang, ang ating nanay na maiiwan sa kanya kasi pagbalik natin ng Kuwait, no? So yan, mini-meeting sila dyan mga kabihero na kung paano gagawin kapag wala ako doon at nakabalik na tayo ng abroad. At ganun din, dahil dyan siyempre karinderya, gumawa din tayong paraan na madagdagan pa ang ating mga kita. Naglagay tayo dyan ng balot mga kabihero at dyan naranasan din natin magluto. Kasama si Agi, yan ang ating nagluluto. No? Siyempre kasama rin tayo na nagluluto para alam natin yung oras ng pagluluto, yung oras ng pagpreparasyon ng balot at ganoon din sa pag-iihaw. Yan. Kailangan kasi alam mo yung mga oras na kung ilang oras lulutuin, kung ilang asin bang idadagdag, kung ilan ba yung tubig, bakit namin binabalutan ng net. Yan, nakikita nyo meron namang net yan. Kasi bakit natin binabalutan para pagka inahon natin ang itlog ay sama-sama na hindi yung isa-isa at para maiwasan din ang ating mga itlog na mabasag pag-ahon, no? At sisiguraduhin kung masasarapan ang ating mga mamimili dyan sa balut, no? So, nag-umpisa nga pala ako sa balut na isang tray hanggang sa nakaubos tayo sa isang araw ng 3 tray. Ito, mga kabiyero, kaya syempre nag-click din yan. At yan, syempre, hindi rin tayo magpapauli sa ihawan, mga kabihero. Nag-iihaw din tayo dyan ng balut. At syempre, dahil nag-iihaw tayo ng balut, naglagay na rin ako ng mga isaw, paa, at kung ano pa yung mga pwedeng ihawin na para pantagdag sa ating business, no? Lahat yan buong maghapon. Araw-araw yan ang ginagawa ko, mga kabihero. Kaya natutuwa ako na sa lahat ng mga nakasama natin dyan sa ating business. Sobrang thank you po sa inyong lahat na sobra ako nagpapasalamat at nagkakatulungan tayo. Ang nakakatuwa rito, mga kabihero, marami tayong kamag-anak na walang trabaho na nabigyan natin ng trabaho. Siyempre, bago tayo magbigay sa iba, kailangan dun muna tayo sa circle ng ating pamilya. Then saka tayo lumabas kapag alam na nating okay na ang ating mga kamag-anak. Ganun ang ginawa ko dyan sa Pilipinas, mga kabihero. So, ang buhay ko kasi sa probinsya, napakasimple lang, nakakatuwa lang, mga kabihero. Kasi hindi tayo lumaking marangya. Kung nakikita nyo sa mga video na akala nyo marangya tayo, wala akong kaluhu-luhu sa ating pagbibideo reaction. Simpleng tao lang po tayo. At kahit pa paano, eto nga, mga kabihero, siyempre binalikan ko kung saan ako nagmula. At siyempre nagpapasalamat ako sa mga taong tumutulong sa ating nasimulang business, yan. At yun, siyempre, yung mga nangyari dito sa akin sa Pilipinas, sobrang nakakatuwa kasi 4 na taon po tayong hindi umuwi ng Pilipinas. Kaya pagbalik ko, 5 taon na naman tayong hindi uwi. Dahil may pinapangarap akong truck na para pan-deliver ng ating halublahan. Pag-iipunan ko po yan ng 5 taon, mga kabihero, no? Para mabili ko po yan truck na yan. Meron sana akong pambili, kaya lang kung binili ko yung truck, wala naman tayong business dito sa halublahan, sa karinderya at saka sa apartment, mga kabihero. Para soon, yung mga kababae nating OFW, ganito rin ang gawin nyo para kahit pa paano, pag nag-for good na po kayo, meron na po kayong nasimulan na mga
business tulad nito mga kabihero, no? Ginawa ko to one time lang talagang pinag-ipunan namin to ni Mrs. ng kapatid ni Mrs. Yan, sobrang salamat sa mga taong sumuporta po rito, yung pamilya ni Mrs. Yan, siyempre, papasalamat tayo. At siyempre, sa aking mga pamilya, kung ba't ako nandirito. So, sila po ang dahilan kung bakit ako napunta rito sa Kuwait. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako dito nga sa Hollow Blockan natin. Meron tayong 2 bahay na napagawaan ng konkreto mga kabihero. Hindi ko na po binidyohan. Masarap po kasi niya tumulong sa kapwa na yung minsan na hindi natin na ipapakita sa ating social media. At least alam nila sa sarili nila na isa tayo sa nakatulong. Kasi ang kadalasan naging bahay doon sa amin sa lugar namin yung mga kamag-anakan ko isawali pa rin sa tagal ng panahon. Ngayon lang po namin napabago yung kanilang bahay kahit pa paano. Yun, maraming salamat po. So, siyempre, yun yung naging kapalit ng kanilang pagtatrabaho sa atin yun. Sobrang sipag po nila. So, paano hanggang dito na lang. Sana po makapulutan niyo po ng aral ang ating video ito. Sobrang thank you po sa inyo lahat sa walang sawang sumusuporta. Wala tayong ganito kundi rin siyempre sa tulong niyo sa pagpapanood niyo sa ating video. Thank you po. Maraming salamat. OFW Pero, peace out. Salute.